Okay. Verse 4. And it came to pass, 1 King chapter 13 verse 4, and it came to pass when King Jeroboam heard the saying of the man of God, which had cried against the altar in Bethel, that he put forth his hand from the altar, saying, Lay hold on him. And his hand which he put forth against him dried up, so that he could not pull it in again to him. The altar also was rent, and the ashes poured out from their altar, according to the sign which the man of God had given by the word of God. Yan mo, ito yung man of God had given by the word of God. And the king answered and said, The man of God is tread now the face of the Lord, now the face of the Lord thy God, and pray for me that my hand may be restored me again. And the man of God besought the Lord, and the king's hand was restored him again, and become as it was before. Tingnan niyo itong man of God na ito, itong bata na ito, itong young man, ay meron ng dealing sa Diyos. Kumikilos na ang Diyos sa kanya. Kumikilos na, ginagamit na siya ng Diyos. Ginagamit na siya ng Diyos. Verse 7, And the king said unto the man of God, Come home with me and refresh thyself. I will give thee reward. Sabi nung hari. Pero anong sabi ng man of God? Verse 8, And the man of God said unto the king, If thou wilt give me half thine house, I will not go in with thee, neither I will eat bread nor drink water in this place. For so what discharged me by the word of the Lord, saying, Eat no bread, nor drink water, nor turn again by the same way. Sabi niya, kahit bigay mo pa sa akin kalahati ng iyong pagkaari, yung bahay, yung properties mo, belongings mo, I will not go in with thee. Hindi ako sasama sa iyo. Neither I will eat bread nor drink water in this place. O kakain o inom. May offer mga kapatid maganda yung offer ng hari. Pero sabi niya, kahit ibigay mo pa sa akin yung kalahati ng yaman mo, hindi ako inom dyan, hindi ako kakain. Ganun, may paninindigan yung propeta. Ang unang sumubok sa kanya, yung hari. Tinig ng hari. Tinig ng hari. Sinubukan siya. Ngayon, pagdating sa verse 9, sabi niya, For so was it charged me by the word of God, word of the Lord, saying, Eat no bread, nor drink water, nor turn again by the same way that thou comest. Hindi siya inom, hindi siya kakain, at hindi babalik sa daan na pinanggalingan niya. Sa verse 10, so he went another way, and returned not by the way that it come to Bethel. Ibig sabihin yung hari, napagtagumpayan niya. Napagtagumpayan niya yung offer sa kanya. Nanatili siya dun sa utos ng Diyos. Stay right with the word. Nanatili siya, mga kapatid. Pagdating sa 11, sabi niya, Now there dwelt an old prophet in Bethel, and his sons came and told him all the works that the man of God had done that day in Bethel, the words which he had spoken unto the king, them they told also to their father. So, nalaman ito ng old prophet. Nalaman. Ang ginawa ngayon ito na, and their father said unto them, What way went he? Or his sons, and have seen what way the man of God went, which came from Judah. Sa verse 13, And he said unto his sons, Saddle me the ass. So they saddled him the ass, and rode thereon, and went after the man of God, and found him sitting under the oak. And he said unto him, Art thou the man of God that comest from Judah? And he said, I am. So yung old prophet, sabi niya, ikaw ba yung man of God? Then, sa verse 15, he said unto him, Come home with me and eat bread. Okay? So yung old prophet nag-offer na, Come home with me and eat bread. And he said, I may not return with thee, nor go in with thee
neither will I eat bread nor drink water with thee in this place. So yung young prophet sa verse 16, nanatuwiran, hindi. Hindi siya kakain, hindi siya inom o sasama sa kanya. Pero sa verse 17, pansinin niyo, for it was said to me by the word of the Lord. Ginamit niya yan, ginamit. Thou eat no bread nor drink water nor turn again to go by the way that thou comest. So kung yung word of the Lord ang pakikinggan mo, well and good. Kasi nga, nakaligtas na siya dun sa king eh. Hindi siya nakinig sa king eh. Ang pinakinggan niya, yung word of the Lord. Stay right with the word. Okay. Pagdating sa verse 18, he said unto him, I am a prophet also, as thou art. Ako naman ay katulad mong propeta. And the angel spake unto me by the word of the Lord. At ang anghel ay nangusap sa akin ng salita ng Diyos, sabi niya, saying, bring him back with thee in thy house, that thou may eat bread and drink water. But he lied unto him. Subalit nagsinungaling. Ano sabi niya sa Tagalog din? Nagbulaan. Pansinin mo yung old prophet, ang sabi niya, nangusap ang anghel sa kanya. Yun ang ano niya. Nangusap ang anghel sa kanya upang ikaw ay ibalik at kumain at uminom. Pero ito ay nagbulaan lang siya. Ngayon, bakit dumating sa ganitong punto? Para magkaalaman kung itong young prophet mananatili sa word of God. Tingnan natin ang nangyari. So he went back with him and did eat bread in his house and drank water. Sumama ngayon, naniwala ngayon yung young prophet doon sa old prophet. Ang nangyari mga kapatid sa verse 21, and he cried unto men of God that he came from Judah, saying, thus saith the Lord, for so much as thou hast disobeyed, disobeyed the mouth of the Lord, and hast not kept the commandments which the Lord thy God commanded thee. So what we shall need to do? We will stay right with the word. Nakita mo ito? Disobey mo, sabi ng old prophet. Disobey mo. O ngayon, sinabi ni Brother Branham sa kanyang message. Sabi niya rito, does God ever change His mind about His word? Kaya sinabi ni Brother Branham, nagbabago ba ang kaisipan ng Diyos sa kanyang sinalita, sa kanyang sinabi? Sinabi niya nung una, huwag kang kakain kay Adam at Eva. Pagdating sa young prophet, huwag kang kakain. Kailangan sumunod ka as per instruction. Ano ang nagdagdag nung una, pwede kang kumain. Nung una, at hindi ka mamamatay. Yung pangalawa naman, ito naman, ako naman ay propeta na katulad mo. Anong sabi niya? Ang anghel ay nagsalita sa akin, nangusap sa akin. Yun naman ang sinabi niya na nagbulaan siya. Yung anghel nangusap sa akin, pwede kang kumain. Pwede kang uminom. Anong nangyari? Napasunod yung young prophet. Anong nangyari? Namatay, mga kapatid. At sabi ng old prophet, dinisobey mo ang commandments, hindi mo ikinep. Hindi mo iningatan ng salita ang commandments ng Diyos. So dito mga kapatid, anong sabi ni Brother Branham? He might have built $1 million buildings. Ang message niya, does God ever change His mind about His word? Preached on Sunday evening, April 18, 1965. Sabi niya rito, he might have built $1 million building, he might have a great denomination, he might have added 1,000 times thousands, and done great things, and mighty works, and was a prophet. Propeta rin. Pansinin niyo, sabi ni Brother Branham, that's right. But, sabi ni Brother Branham, as long as it is not with the Word of God,
you better stay away from it. Amen. Si Brother Branham dito, ang sinasabi niya, kapag, ano sabi niya dito, as long as it is not with the Word of God, you better stay away from it. Ha? I-prove mo yung idea mo, i-prove mo yung reason mo. Mag-reason out tayo, i-base natin sa Bible. Ha? I-base natin sa Bible. Sabi niya rito, ha? You better stay away from it. God don't change His mind. Stay right with His Word. Irin mo, ito yung message ni Brother Branham sa Hirihim. Inulit niya sa Does God ever change His mind about His Word? Inulit niya ito. Stay right with His Word. Because that's what's going to come in the end. The Word, word by word. Whatsoever shall take one word away from it or add one word to it, it's got to stay that word. Manatili tayo kasi mayroon na tayong example na nakita eh. Kaya ganoon na lamang ang bilin ni Brother Branham na stay right with the Word. Stay right with the Word. Ito yung Urim Tumim natin ngayon. Ito yung barometer, ito yung panukat natin. Anong sabi ng ating Panginoong Jesucristo? Anong sabi niya? Saliksikin ninyo ang banal na kasulatan. Ha? Sapagkat dito'y masusumpungan ninyo ang buhay na walang hanggan. Ha? Dito mo saliksikin sa banal na kasulatan, the Scripture. Search the Scripture. Ha? Huwag kang manalig sa sabi-sabi ng tao. Manalig ka sa sinasabi ng Diyos. Ang propeta na mismo ang nagsasabi. Jehovah Jireh preached on Saturday, 7 July 1960. Show unto us the way to walk. Teach us, O Father God. May we receive it. And if it is contrary to the Word, we know that is the wrong teacher. The Holy Spirit is our teacher. We wrote the Word. He wrote the Word, and He would not teach anything but the Word. You see? We will stay right with the Word. We will stay right with the Word. Kaya, dito mga kapatid, yung isa pang sinabi ng ating mahal na kapatid, bago tayo magtapos, ang sabi niya rito, Ephesians Church Age, book chapter 3. Ha? Anong sabi niya rito? Sabi niya rito, basahin natin. It was the apostle who brought the original word to the people. The original word could not change. Diba? Ang sabi niya, hindi magbabago yung original word. Hindi pwedeng palitan. Sabi niya rito, even a God or does of it. Paul knew it was God who had spoken to him. So he said, even if I come and try to give second revelation, try make one little change in that, in what I gave originally, let me be accursed. Yeah, you see? Paul knew that first revelation was correct. God cannot give a first revelation, then a second revelation. If he would be changing his mind. Ibig sabihin, yung first revelation, yun na yun. Diretso na yun. Bakit? Anong mangyayari? He can give revelation and then add to it. Lalabo yung revelation, mga kapatid. Lalo mo higit na maunawaan. As he did in the Garden of Eden when he promised the seed of the woman. And then later designated that the seed had to come through Abraham. And when later said it would come by the same bloodlines in David. But it is same revelation. It is same revelation. Sabi niya. So dito mga kapatid, pagdating dito, pansinin niyo. But God's words cannot change. The seed came exactly as revealed. Hallelujah. And see what those false apostles were doing.
they will come with their own way. False apostle, they will come in their own way. Kailangan ang right apostle, right teacher, doctrine, whatever na kailangan sabihin niya, it must be according to the word. Sabi niya rito, Sabi niya rito, get back to the word. It is not you that really Christ the apostles and prophets and teachers. It is the word that Christ them. Bakit na sinabi ito? Ang pangsukat mo sa sino mang nagtuturo o mangangaral, hindi ikaw. Hindi sarili mo panukat mo na mas magaling ka, hindi. O mas matanda ka, o mas matagal ka sa ministry, hindi. Ang panukat mo, yung banal na kasulatan. Yung Biblia, ang pangsukat mo. Sabi niya rito, it is the word that Christ them. It is the word. Brad, asan yung sinasabi mo? Haka-haka mo lang hindi mo naman kayang patunayan sa Biblia. Saan mo nabasa yan? Ha? Kailangan, i-prove mo according to the Bible. According to the Bible. Sabi niya rito, one of these days, there is going to come a prophet to the Laodicean church age. And you will know if he is the real one sent from God or not. Yes, you will. For it is he is of God, he will be in that word. Kung itong mga ngaral na ito, o propetang ito, ay nandun lamang siya sa salita. Exactly as God gave to Apostle Paul. He won't deviate from the word for a moment. Hindi siya magbabago. Hindi niya papalitan kahit konti, not by one iota, in the last age. Sabi niya, when there will be many false prophets appearing, watch and see how they keep telling you that if you don't believe them, and they say you will be lost. So, halimbawa, may propeta o mga ngaral o pastor o guru, teacher o ano man yan, at sinasabi niya, paniwalaan mo ako, paniwalaan mo ako, paniwalaan mo ako. Sabi niya, mag-ingat ka rito. Sabi niya, don't believe them. Kailangan, ang sabihin mo, sinasabi ng Biblia! Kasi ang Panginoong Jesus, sabi ng Panginoon na Ama, yun ang sinasabi ko. Ha? Kailangan ganun ang attitude ng mga ngaral. Hindi yung, ito'y akin lang ha. Yun yan paano naman yung sinasabi ng Biblia? Makinig kayo, ano ba, nangaral, makinig kayo, ito yung akin. Sundin niyo itong sinasabi ko, hindi. Sa'yo yan Sundin natin yung sinasabi ng Biblia. Ha? Kaya, anong sabi ng ating kapatid? Sabi niya rito, but when that last day prophet comes on the scene. Alam mo, humble spirit ang ating kapatid dahil bagaman siya ang gagamitin na lingkod at propeta sa uling panahon, hindi niya binabanggit na ako yung propeta. Hindi niya binabanggit ako yung gagamitin. Hindi. Ang sabi niya, but when that last day prophet comes on the scene, if he is truly that prophet, he will be crying out. Ano yung isisigaw niya? Get back to the word or you are lost. Yung isang mga ngaral, ang sabi niya, huwag niyong paniwalaan kapag maniwala kayo sa sinasabi ko. Sa sinasabi ko, huwag paniwalaan. Pero yung original na gagamitin ng Diyos, ang sasabihin niya, ang isisigaw niya, get back to the word. Get back to the word. Go back to the Bible. Sabi niya rito, he won't build on a private revelation. He would not build on a private revelation or interpretation, but on the word. Hindi raw siya gagawa ng private, yung pansariling haka-haka o revelasyon, kundi nakabutas yung lahat dito sa salita ng Diyos. Kaya nga, kung naniniwala tayo sa huling propeta, anong sabi niya rito? The seal of God. The seal of God. Now, the Urim Tumim has been done away with in that sense that this is God. Urim Tumim now is the Bible.
If a prophet or a dreamer or whatever it is, or a teacher has not based his story exactly on thus saith the Lord, I don't believe it. See? Got to come right here. From Genesis to Revelation, not just in one place. It's got to come through the Bible and tie it exactly together. Yes, sir. It's got to dovetail with the rest of it and hook up it all together. Kailangan ibase natin from Genesis to Revelation yung sinasabi natin, hook up and tie it together according to the Word of God. According to the Word of God. Sa Ephesians, ang sinasabi niya, yung binanggit natin kanina, ang sabi niya, the Ephesian Church, tingnan niyo Ephesian Church Age. Church Age, book chapter 3. Ano ang message, mga kapatid? Get back to the Word. Bakit? Ang ating kapatid na ginamit sa uling kapanahunan, anong gagawin? I-restore sa original. I-restore sa original. Sabi niya, ibabalik ang mga puso ng anak sa puso ng mga magulang. So mula dito, ibabalik mga kapatid, i-restore. Get back to the Word. Get back to the original teaching. Get back to the pure Word of God. Yun ang sabi ni Brother Branham. Bumalik tayo dito. Bumalik tayo dito. Maraming sumusunod sa mensahero. Maraming nakikinig. Ang problema, yung message ni Brother Branham, ginawang Biblia. Hindi. Ang tono ni Brother Branham, anong sabi niya? Bumalik ka sa salita. Get back to the Word. Stay right with the Word. Ngayon, mga kapatid, ang sino mang sumasampalataya sa Diyos at naniniwala na ginamit ng Diyos si Brother Branham, makinig tayo sa Kanya. Baka hindi ka pa nakakabalik sa salita. Bumalik tayo sa salita. Ibinabalik na tayo sa pure Word. Binabalik na tayo sa salita. Kasi bakit tayo binabalik ng propeta? Marami ng sanga-sanga at kanya-kanya. Nag-iba-iba na. Gumawa ng sariling daan, sariling doktrina, sariling simbahan at kapitolyo, sariling unawa at revelasyon na sinasabi. Meron ng sarili-sarili mga kapatid. Yung end time nagkahati-hati-hati. Pero kung makinig lang tayo sa original message ni Brother Branham, ang isinisigaw niya, stay right with the Word. Get back to the Word. Hindi niya tinuturo yung sarili niya. Tinuturo niya tayo pabalik sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat doon, sa liksikin ninyo, sabi niya, John 5:39, masusumpuan niyo ang buhay na walang hanggan. The Scripture, search the Scripture, search the Scripture. Get back to the Word. Go back to the Word. Maraming nangangaral ngayon sa panahon natin. Yes, fully research yung message ni Brother Branham. Kung ano yung sinabi ni Brother Branham as is, gano'n. Walang problema. Tama! Ang kailangan mo lang, pagkabasa mo ito, pagka-study mo, kunin mo yung concept, kunin mo yung thought na gusto ni Brother Branham. Do not get what I say, but get what I mean. Tapos, ang sabi niya ngayon, get back to the Word. Stay right with the Word. Siya ang ibig sabihin ni Brother Branham. Ang problema ngayon, marami ngayon sumusunod dito, mahina sa Scripture. Pagtanungin mo, saan yung nabasa mo, Brad? Kadalasan na message ni Brother Branham, minsan hindi niya nababanggit yung versikulo. Mahina ka sa Biblia, hindi ka nagbabasa ng Biblia. Paano mo i-dovetail ngayon sa Biblia? Paano mo ngayon hanapin sa Biblia na hindi mo buksan yung Biblia mo? Ang ginawa mong Biblia, yung mensahe ni Brother Branham. May mga end time ngayon, inalis na ang Biblia. Ito na raw yung Third Testament, ito na raw yung Biblia. Yung message. Meron din nagsasabi ang Third Testament tayo. Ang Testament, sa unang tipan, kailangan may buhay na binuwis at may dugong ipapatak. Sa pangalawang testamento ang ating Panginoon sa Kristo, may buhay na binuwis, may dugong ipinatak. Ngayong Third Testament na sinasabi natin na inaaral ng iba, kaninong dugo pinatak yan? Kaninong buhay yung nawala yan? Kailangan suriin natin maligid. Tama yung tayo ang living episode.
Tama yung tayo yung kakikitaan ng bilang anak ng Diyos makita sa pamumuhay natin. Kaya kung may indwelling, meron tayong banal na espiritu, meron tayong pananahan ng banal na espiritu, yung banal na espiritu na naghahari sa ating puso, yun na yung magpapakita kung sino tayo. Yung igagalaw mo, yung ikikilos mo, yung sasabihin mo, yung ipapumuhay mo, yung naghahari sa atin. Yung naghahari sa atin. Kaya dapat, ang gawin natin mga kapatid, magsuri at mag-aral sa sinasabi ng Biblia. Ang sabi sa binasa natin kanina, tatanggap tayo ng kanilang hindi matitinan. Eh bakit matitinan ka kung meron kang word of God? Subukan mo makipag-share mga kapatid. Subukan mo makipag-share sa mga ibang denominasyon o sa mga ibang tao na walang word of God. Matitinag yan. Kahit merong word of God, katulad ng mga denomination, nag-aaral din sila. Ang problema na sa kanilang harapan lamang, hindi pumasok yung word of God. Kailangan kasi is kainin mo. Sabi niya, ito ang aking katawan. Ito ang aking dugo. Partake. Kainin mo. Ibig sabihin, ipabuhay mo. Tanggapin mo sa loob. Hayaan mo maghari siya dito sa buhay natin, sa puso natin. Kapag siya ang naghahari, dapat yung hari ang masunod, hindi ikaw. Yung hari ang masunod. Tignan natin ang paglalarawan. Tignan natin. Bago tayo magtapos, isa na lang. Sa Matthew 12:25 hanggang 30. Matthew 12, ang dalian. Ngayon, sa Matthew chapter 12, bago tayo magtapos, verse 25. And Jesus knew their thoughts. Alam ni Jesus ang kanilang pag-iisip. And said unto them, every kingdom divided against itself is brought desolation, and every city of house divided against itself shall not stand. Alam niyo kung bakit sinabi niya rito? Kasi pinaratangan ang ating Panginoon Jesus na Beelzebub, Satan. And if, sa verse 26, and if Satan casts out Satan, he is divided against himself. How shall then his kingdom stand? Sabi niya, paano mag-i-stand ang kaharian sa Satanas kung mismong binubuwag niya ang kanyang kaharian? And if by Beelzebub cast out devil, sabi niya, kung ako nga si Beelzebub, sabi niya, nagka-cast out ng devil, by whom do your children cast them out? Therefore, they shall be your judge. Sabi niya. Kung siya raw ang demonyo, tapos sabi niya, paano yung inyong mga anak? Sila ang inyong magiging mag-uusga. Basahin ko sa Tagalog, bro. At kung mismo magitan ni Beelzebub, kaya nagpalabas ako ng mga demonyo, at inyong mga anak sa kaninong pamamagitan sila yung pinalalabas. Kayo nga sila ang inyong magiging mga hukom. Diba? So, ngayon, basahin mo ngayon sa 28. Anong sabi niya? Ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, nagpapalabas ako ng mga demonyo, ay dumating sa inyo ang kaharian ng Diyos. Tignan mo?
Sabi niya, kung nagpapalabas ang ating Panginoon ng demonyo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, bagkus gayon, dumarating ang kaharian ng Diyos sa inyo. Tingnan ninyo, ha? Yes, yun yung sinasabi ko kanina na ilustrasyon ngayon. Isang kingdom ito. Isang kingdom. May naghahari. Ngayon, sabi niya, hindi pwedeng palisin kung kaparehas niya, kung pareho sila, kasi masisira yung kingdom nila. Mabubuwag, kasi magkaparehas eh. Ngayon, paano nyo masasabi, sabi niya, nasa demonyo ako, sabi niya, kung ito nga, pinapaalis ko ang diablo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos, at ang paghahari ng Diyos ay tumataan sa iyo. Tignan ninyo ang kabuuan ng istorya. Verse 29. Basahin mo, Brad, sa 29. Kung papaano baga makapapasok ang sinuman sa bahay ng malakas at samsamin ang kanyang mga pag-ari, kung hindi muna gapusin ang malakas, at kung magkagayoy, masamsaman niya ang kanyang bahay. Tingnan mo, ang pinag-agawan ngayon dito, yung bahay, yung tahanan. Ngayon, paano daw sasamsamin yung nandun sa loob, sa bahay na yan, kung mas malakas yung nandun na nag-ahari? Halimbawa, ang Qatar, i-invade niya ang Kuwait, kung mas malakas ang Kuwait, hindi mo kayang i-invade, unless na mas malakas ka. Okay? Ganito ngayon ang sitwasyon. Sa tao, ngayon, kailangan may maghari, mag-indwell. Yung demonyo, sabi niya, pinalabas ng Espiritu ng Diyos, ngayon, naghari ngayon, yung karya ng Diyos. Ibig sabihin, mas malakas yung pumalit. Mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya kailangan, kapag tinahanan ka ng Banal na Espiritu at tinahanan ako, merong aalis. Yung mga bagay-bagay na hindi ka nais-nais na dating gawa ng masama, papalitan ngayon ng mabuting gawa. Kasi ang maghahari ng Diyos. So, hindi raw kayang paalisin kung mas malakas yung nasa loob. Kailangan mas malakas yung papalit. Kita nyo? So, dito, paghaharing spiritual. Paghaharing spiritual. So, yung paghahari dati sa lumang pagkatao, ang naghahari ay ang masama. Ano yun? Work of the flesh ang ginagawa. Ngayon, nung naghari ang Panginoong Diyos, ang ginagawa ngayon, hindi na work of the flesh. Ano na? Root of the Spirit na. Nakita nyo? Root of the Spirit na naghahari. So, yun na ngayon ang magbamanifest sa iyo. Ibig sabihin, mas malakas yung pumalit na daig at natalo yung luma. Nawala na yung lumang pagkatao at narito isa ka ng bagong nilalang kasi ang naghahari ang Panginoong Diyos at ang Panginoong Kristo. Ganon ang sinabi. Kaya kung meron tayong paghahari, hindi ka ngayon mauuga. Kaya kahit anong dumating, meron magsasabi sa iyo, ito panguga. Si Yesu Kristo, Diyos Anak. Saan mo ngayon patutunayan sa Biblia na si Yesu Kristo ay Diyos Anak? Diba? Ngayon, titignan mo yun sa Biblia. Anong sinasabi ng Biblia? Anak ng Diyos. So kung titignan mo, similar, parang parehas. Pero kung pag-aaralan mo ngayon, iba pala yung Diyos Anak, iba pala yung anak ng Diyos. So ngayon, sino ngayon ang maghahari sa'yo? Yung Diyos Anak o yung anak ng Diyos? Aral naman ang pinag-uusapan natin. Ang sabi ng Panginoon, ang sumusunod sa akin, nakikinig ng aking tinig. Ang aking tupa sumusunod sa aking tinig. Nakikinig sa aking tinig at sila'y sumusunod sa akin. So, ibig sabihin, ang kinaroroonan ng aral ni Kristo ay kinaroroonan ng Diyos at ng anak. Mababasa yan sa 2 John chapter 1 verse 9. So, basahin natin. 2 John John 1:9. Whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ
hath not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he both the Father and the Son. You see? So the indwelling is both the Father and the Son. So mag-i-indwell yan sa atin. Kasama rito. Ha? Mag-i-indwell dito kasama ito. So, ibig sabihin, kapag meron kang aral ng Panginoong Jesucristo, we have the Father and we have the Son. Meaning, magiging maingat ka ngayon sa pagsusuri. Lahat ng aral, lahat ng boses, lahat ng salita, lahat ng tinig, sinusuri mo ngayon. Bakit? Baka magaya kay Eva. Susuriin mo, bakit? Baka magaya sa young prophet. So kailangan, ano yung tenga? To them that have ear, let him hear. Let him hear. Kailangan makinig kung may pakinig. Ha? So dito, mga kapatid, maingat pagdating sa salita ng Diyos. Kaya dapat ang gawin natin, manatili tayo. Stay right with the Word. Ano pa? Get back to the Word. Yan ang turo ng ating mahal na kapatid, si Brother Branham. Saan tayo mananatili? Sa salita ng Diyos. Sa salita ng Diyos. Alam natin na ang Panginoong Jesucristo siya yung salita. Ha? Kaya tayo manatili sa salita. So, inirespeto natin ang pananaw ng ibang tao. Kaya lang, mas upunahin natin at irerespeto ang sinabi ng Diyos. Kasi nga sabi ni Peter, we obey God rather than men. We ought to obey God rather than men. Ibig sabihin, higit namin susundin ang Diyos kaysa sa tao. So, pasensya ka na kapatid, pasensya ka na Brad, pasensya ka na sino ka man, pero ang sabi ng Biblia, higit namin susundin ang Diyos kaysa sa tao. Pinipigilan silang mangaral. Pinipigilan silang magsalita sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Pero magpapatuloy at magpapatuloy. Bakit? Ang Diyos ang may gawa. Hindi nila kayang pigilin. Ang Diyos ang may gawa. Hindi kayang pigilin. Mahirap magbibigay ka ng statement parang ikaw na ang nagbigay ng tuldok. Hindi pwede. Ikaw na nagbibigay ng tuldok, tinuldukan mo yung tao. Hindi pwede. Hayaan mo yung tao, anong gagawin mo? Ang sabi sa Corinto, si Apollos, si Pablo ang nagdilig, si Apollos ang si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, ang Diyos ang nagpapalago. O bilang manggagawa ng Diyos, sapagkat yung nagtanim at nagdilig, isa. Kung manggagawa tayo ng Diyos, wala kang gagawin, magtanim ka, magdilig ka, yung pagpapalago, ipaubayan mo sa Diyos. Amen. Huwag mo nang paunahan ng Diyos. Huwag mo nang saklawin yung trabaho ng Diyos. Ang gawin lang natin, share the Word of God. Ang gawin natin, kung magtanim, magtanim. Kung magdilig, magdilig. Yun ang trabaho natin. Hindi pati yung gusto mo masunod. Hindi pwede. We obey God rather than man. Huh? We ought to obey God rather than man. So yun ang natin, ang panindigan natin. We ought to obey God rather than man. Stay right with the Word and get back to the Word. Bilang pangwakas, balik tayo sa ating versikulo sa Hebreo. Hebreo chapter 12. Hebrew chapter 12, verse 25 hanggang 28. See that they refuse not him that speaketh, for if they escape not, who refuse him that spake on the earth, much more shall we escape. We shall not escape if we turn away from him that speaketh from heaven, whose voice will shook the earth. But now he hath promised, saying, Yet once more I shake not the earth only, but also heaven. And this word, yet once more, signifieth the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Verse 28. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have a grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear.
To God be the glory. And hopefully, mga kapatid, na katulad ng sabi natin, walang makakahadlang, ito'y gawain ng Diyos, hindi gawain ng tao. Bagkus pagpatuloy tayo, nagkakaroon tayo ng kalakasan ang nagpapatibay sa atin ang salita ng Diyos. Basta manatili tayo sa sinabi ng Panginoon Jesucristo. If you continue in my word, you are my disciple indeed. If you love me, keep my commandments. Yun ang nangyari sa young prophet. He did not keep the commandments of God. And if he did not keep the commandments of God. So, meron na nakita natin paglabag. We will stay and keep the word of God. Kaya dito mga kapatid, tularan natin si Pedro, ang ating kapatid. We ought to obey God rather than man. So, hopefully ay naging magyaya ang pag-aaral natin ito at binabalik ko ang papuri sa Diyos at sa Kanya lamang sapagkat ang karunungan, kaalaman, kapahayagan ay lahat sa Diyos nagmumula. Wala kayong gagawin kundi magpasakop sa Kanyang salita at sumunod sa Kanyang salita. Ay manalangin mga kapatid, ay ito ngayon. Maraming kabilang Diyos na makapangyarihan habang kami nagpapatuloy na naglilingkod at gumaganap sa isang ng kalooban. Patuloy kami humihingi ng gabay at kaswasan sa aming pang-araw-araw na buhay. Aba, ang payak na aming pananambang ito sa Espiritu at katotohanan. Bagaman sa paningin ng tao ay hamak sa paningin, subalit sa iyong paningin naman ay may mga ginito ang puso na nais magpasakop sa iyong salita. Mga pusong nais na manatili sa iyong katwiran at katotohanan. Salamat Ama sa iyong paghahari sa aming mga puso at isipan. Mananatili kami Panginoon kung ano ang pinag-uutos mo sa amin. Kung anong salita na narinig namin sa iyo, mananatili kami Panginoon sapagkat ito ang iyong katotohanan. Ama, hindi po kami madadala sa mga pagpipigil ng mga tao, kundi kami magpapatuloy at manangan sa iyong mga pangako na hindi mo kami pababayaan iiwanan. Dalangin namin Ama na palaguin mo pa ang aming kaunawaan at kaalaman sa iyong mga salita at patuloy mong ilagay ang iyong salita sa aming puso at kaisipan, sa aming labi at ito yung magamit namin maglingkod sa iyo habang sumusunod sa iyong sakdal na kalooban. Gawin mo kaming ehemplo at patutuwa Ama sa harapan ng mga mananampalataya at di mananampalataya. Dalangin namin na sumpungan mo kami kalugod-lugod sa araw nito sa aming pananambahan sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko rin Ama na ang mensahe nito ay tumimo sa puso ng bawat isa sa amin at ito ang aming sandigan at kalasag na mananatili kami sa iyong katwiran at katotohanan. Muli Amang Banal, binabalik namin ang lahat ng pagdakila, papulit pasasalamat sa aming pangalan ng aming Panginoon Jesucristo Jesus. Ito po kami dalangin. Amen. Yes. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad.
katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilan mo. Thank you, Lord, God, salamat. Maraming salamat sa iyong presensya, Ama. Sa pagkain na natili sa aming kalagitnaan, Panginoon. Maraming salamat sa mga salita mo, God, na ito'y nagpapatibay, nabibigay lakas sa amin, Panginoon, patuloy pa, God, sa pagsaliksik na yung buwan ng kasulatan, Panginoon. Maraming salamat sa kapahayagan, Ama, na ito'y natanim sa aming bawat isa, sa matabang puso, God. Panginoon, sa mga oras na ito, Panginoon, nasumpungan mo kami, God, na malinis, walang dumi sa iyong harapan, God. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Tunay na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah. Alam namin, Panginoong Diyos, na may pinimang sambahan ito, Panginoon. Ngunit, Panginoon, ang iyong habag at awa, Panginoon, na nandito, O God. Alam namin, Panginoon, na ito'y inyong palawakin ka, Panginoon Diyos. Alam namin, may plano ka. Kaya nangyari ang lahat ng mga bagay nito. Sapagkat may nais ka pang bagat na rin yung mga salita, O God, sa lugar nito, Panginoon. Marami ka pang anak dito, Panginoon, na nais mong mabahaginan, Panginoon, sa mga salamat. Alam namin, Panginoon Diyos, hindi namin nakita ang iyong mga plano, ngunit, Lord, ang iyong mga pananaw sa buhay namin, sa mga panahon mo, God, ikaw lamang siya nakakaalam mo, God, ang mga plano mo. Yung plano, Panginoon, ay mataas pa sa aming plano. Yes, Lord. Ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, noon, ngayon, magkakailan ng Panginoon. Kaya dapat naman na ang mga papuri, pagsamba, pasalamat ay may balik lamang sa iyo sa pamagitan ng iyong bugtong na namin Panginoong Isus. Amen. Amen. Praise God. God bless. Ganito, Brad. Ito, Brad. Ano ito, Brad? Naka-play. Automatic CD. Bye.